Mga kababayan, si Kamanong po ay nahandito na naman po. Nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayo kalagayan. At magkomentuhan na po tayo, mag-umpisa na po tayo. Ang ating pong Vice President ay siyempre po pinag-uusapan na po ito. Dahil po sa kanya pong nakaraang pahayag po ay napakarami niya pong pinahayag sa ating pong mga Pilipino. Lalo-lalo po sa mga pinagagawa niya. At nalalaman niya po na ginagawa po ng administrasyon po sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Ito po, muli po niyang nabanggit at matagal na rin po nating alam at lalo-lalo po mismo ang Vice President na nagpapatotoo na huling-huli niya sa mga bibig. Huling-huli niya sa kanilang mga bibig. Ito po ang sinasabi ng ating Vice President. Umpisahan na po natin. Pakinggan po natin siya at panoorin. Hindi kasi kayo nakakita. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papapahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Yan po. Totoo po yan mga kababayan. Yan mismo ang nakasaksi po ang ating butihing Vice President at siyempre po ang kanya pong kapatid na tinatawag po siyang bangag at bongit mga kababayan. Nakita nyo po, matindi. Talagang hindi po paglilingkod sa bayan ang ginawa po at priority na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang kapatid. Puro pang sariling interes. Sa dami nga naman ng problema ng bansa, uunahin mo pa yan, charter change, mga kababayan. At nagkaroon po ng bilihan dyan. Kaya nga pa nagkaroon ng bilihan, di ba? Pumutok yan. Pati po mga mainstream media, di ba? Nabayaran para lang maipalabas yung mga ginawa nilang mga commercial niyan na ubod ng mahal. At napakarami na pong probinsya ang napuntahan para po kunin ang boto nila. May kapalit na bilihan. Hindi po ba? Puro pang sariling interes. At pati ang Office of the Vice President at mismong Vice President ay tatanggalin na po kung natuloy po ang kanilang People Initiative. At pahabain po ang termino ng mga politiko. At syempre, hindi po pwedeng ang kapangyarihan ng Pangulo ay hindi po madugtungan at baka maging Prime Minister pa. Hindi po ba? Yan po mga kabayan ang talagang pagka nagkaroon po tayo ng isang presidente na hindi po tunay na lingkod bayan. Talagang ang
ang mangyayari po sa ating bansa, puro kahirapan. Ibinabaon po tayo sa utang at walang solusyon sa problema ng bansa. Wala pong mga pakialam sa mga Pilipino, lalong-lalo sa ating mga mahihirap. Puro pang sariling interes lamang. Kargado pa ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Kaya nga po ang ginagawa po nila sa Vice President, dahil hindi po nila kaisa, at talaga ang Vice President kasi, ang kanyang hangad sa bayan ay maging mapabuti at mapaayos at mabigyan ng tulong ang mga Pilipino. Kaya nga po yung tinatawag na trabaho ng mga Duterte ay nahandyan na po sa kanila yung nakadikit. Lagi pong nakadikit ang serbisyo nilang may tapang at malasakit. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang mga binulgar ng Vice President na lahat po halos na nangyayari, nakaguluhan, kawalanghiyaan, pagnanakaw sa ating bansa di umano ay alam na alam ng tinatawag na bangag at bungit ng kanyang ate. Dahil mismo si Senadora Amy Marcos ay isa rin sa nakasaksi sa kaganapan. Ang prioridad nila, una-una, impeachment, pagpapabagsak sa mga Duterte na ipatapo na nga yung tatay gamit pa ang pera ng taong bayan, at talagang pati ang banyaga ay nakakapera pa sa ating mga buwis. At syempre po, yung kanilang kapangyarihan ay hindi na mawala sa kanila. Yan po ang tinatawag na mga salot at pahirap sa bayan umano. Maraming salamat po, Vice President, at kami po ay nananalangin at nagdadasal na maingatan po ang inyong buong pamilya at ang inyo pong dating Pangulong Duterte, ang inyo pong ama ay maingatan din po at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan. Kasama po kayo sa aming mga panalangin. At syempre po mga kabayan, magdasal din po tayo na maingatan din po ang ating buong sambayanan at ang ating po mga ex-marine at ang ating mga soldiers ay maingatan din po. Maraming salamat po sa mga dasal. At thank you po mga kabayan sa mga naagusto po ng ating Tambay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo mga kababayan. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Mila Yee. Shoutout po sa inyo. Kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Chodorico Erguesa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, ito po si Norma Garcia, si Nancy Lumampao. Maraming salamat po mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.